aking surgery sa lungs. So, pag-pray niyo po ako. Pag marinig ninyo ang mga awit na yan, ay maalala ninyo ang kilalang sikat na banda, ang Aegis, na kunan ng video aktual sa kaniyang ICU. Pag-pray niyo ako, guys, please. Pag-pray niyo ako na natatapos ito pagsubok na ito. Hiniling niya na ipanalangin siya pizza 16. Si Mercy Sonot, ang vocalist ng Aegis. Ang kanyang kambal ay may pahayag na kaugnay sa kanyang pagpanaw na aniya may advice umano siya na iwasan na yung mga bagay na lubhang makapagpalala sa kanyang mga sakit. Kasi yun yung pang lungs, para sa lungs kong gamot. Ayon pa sa kaniyang kambal na si Juliet, rest in peace in paradise. Tama po ba na ang mga yumao nating mga mahal sa buhay ay i-canonize na natin? Sigurado nga tayo na nasa paradise na sila. Ano po ba ang dapat nating gawin? Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli ito yung lingkod, Brad Wendell Talimo, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Wala mo na tayong raffle dahil may nakatakdang debate ngayon, mga kapatid, no? Si Bro John Ray. At sa mga suki nating taga-subaybay at sa mga bago pa lang, huwag din kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. No? Meron tayong isa pang channel na pananampalataya at katuweran kung saan nagtalakay sa mga aral at pagsagot sa ibang pananampalataya na nagtuligsa sa ating banal na pananampalataya. At sa ating channel, Bro Wendell Talimong Pananampalataya at Katuweran din, na tinatalakay natin ang mga issue, hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi tungkol din sa politika. Dahil malaking kaugnayan ito bilang mamamayan na tayo ay dapat makibahagi sa mga issue ng ating lipunan. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? At kung marinig ninyo itong mga awiting ito, sa sikat na bandang Aegis, no? At kasapi na dito si Juliet Sonot, ang kapatid at kambal ni Mercy na pumanaw na. At pizza 16, si Mercy humingi ng prayer para malampasan niya ang pagsubok na nasa ICU siya patapos ang surgery sa lungs. May breast cancer siya, dagdag pa itong nadiskubre na nahirapan siya sa paghinga dahil may mga tubig yung lungs niya. Good morning, good morning. Ito, may appointment ako ngayon. So, once a month ako nagpapa-lab
12 na pala ang aking surgery sa lungs. So, pag-pray niyo po ako. So, after ng clinic, dadaan ako ng CVS para kunin ko yung gamot na Tagriso. Ubus na kasi. Yan yung pang lungs. Para sa lungs kong gamot. Tagriso. So, everyday ko po yun iniinom. So, okay. 11:30 yung appointment ko. So, thank you. Good morning mga higala. So, it's my birthday today. Kaya maaga akong nagsimba. So, 8:30, nagising ako na. Nagpa-alarm ako ng 6:30 para magising, maligo, para i-celebrate kong mag-isa ang birthday ko. Mahirap sa ibang bansa na nag-iisa ka lang. Yung wala kang malapitan, malungkot. Yung iba talaga pag nasa ibang bansa ka. Solo flight ako. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Alam mo yun, yung mag-celebrate ng kasama ang pamilya mo. Hindi ko magawa. Iba pa rin talaga sa Pilipinas. Ngayon, napagtanto ko na mas masaya sa Pilipinas kaysa dito. Pero no choice ako dahil kailangan kong magstay na matagal dahil nagpapagamot ako dito. Sana gumaling ako ng mas mabilis para makauwi ako ng Pilipinas. Okay, mga higala. So, ngayon, start ko ng i-upload yung anong nangyayari sa akin. Nangyayari dito sa US. Hirap. Ang masasabi ko, one word, malungkot. Yun lang. Good morning. Nandito ako sa Eden Hospital. Meron akong schedule ngayon for MRI sa breast. So, 7:30 aking schedule. So, waiting na ako tawagin. Tapos na ako mag-check-in. So, Diagnostic Imaging Center of Excellence. So, waiting na lang ako dito. Kailangan ng MRI para malaman kung tatanggalin na yung bukol. Kung lumiit na ba siya. Okay. Bye. Hello mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero biglang nahirapan ako huminga. So, dinala ako sa ICU. Tapos ngayon, may tubig pala yung may inflammation ng lungs ko. So, ginagawa na nila ng paraan. So, pag-steroids ang pinainom sa akin na doktor para sa inflammation. So, ngayon, pag-pray
Pag-pray niyo ako. November 16 yon. No? Di ko lang sure kung ano ang reliyon niya, pero sa mga Katoliko, bago makapasok sa operasyon, dapat talaga na hihiling tayo ng sakramentong anointing of the sick. Iyon ang kailangan talaga. No? Dahil una, di natin alam, lalo na kung may mga mabigat tayong sakit na nasa hospital, hilingin talaga natin ang sakramento ng anointing of the sick. Dahil pwedeng successful ang operasyon tulad sa surgery na dinaanan ni Mercy Sonot. Pero, di natin alam kung ilang oras o ilang araw mananatiling buhay tapos sa successful na surgery. Ito pa, nakunan pa siya ng video na may pahayag kung bakit siya nadala sa ospital. Hello, mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero bigla, nahirapan ako huminga. So, dinala ako sa ICU. So, nadala siya sa ICU. Nahirapan. Pizza 16 yan. So, sino bang mag-akala na di na siya kaabot ng pizza 18-19? No? At ayon sa kanyang kambal na si Juliet, eto, kabahagi din sa sikat na bandang Edges, nagpahayag siya kaugnay sa pagpanaw ng kanyang kambal na si Mercy Sonot, na ayon sa post niya, ang sakit naman ate, ang aga pa para iwanan mo kami. Sabi ko kasi sa kanya, iwasan niya ang mga bagay-bagay na magpapapalala ng sakit niya. Ang aga pa para iwan mo kami. May concert pa sana tayo ngayong 2025. Magpahinga ka na, mahal ka namin. Rest in paradise. Bal o kambal niya. Nandito lang kami at patuloy. Pwede ba natin na i-canonize agad yung pumanaw na? Hindi. Bakit? Dahil walang sino mang makapasok sa kaharian sa langit kahit sino mang may kunti ng kasalanan. Kung sisilipin natin ang lumang tipan kaugnay sa pagkamatay, ito ang mabasa natin sa Karunungan ni Salomon, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto 6. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makakaranas ng kaunting mang paghihirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila na ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila ay nanahimik na. Bangamat sa tingin ng mga tao, sila'y pinaparusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinatanggap niyang parang handog na sinunog. So, napansin niyo ba na ayon sa karunungan, sa lumang tipan pa, na dadaan talaga sa tinatawag na pagsubok tulad daw ng ginto sa tunawan. Para na walang pagkaiba sa handog na sinunog. Bakit ganoon? No? O na,
Ah, ang iba nating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, mga kapatid, alam niyo, para sa kanila, ang kaluluwa ay ang katawan at ang katawan ay ang kaluluwa. Pag ang kaluluwa ay, pag ang katawan ay mamatay, para sa kanila patay din ang kaluluwa. Pero di yan totoo. Dahil malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 10:28 na ang kaluluwa ay hindi mamamatay. So, ibig sabihin, kung ang tao ay mamatay, ano ang mangyari? Si San Pablo nagsabi sa Hebreo 9:27, itinakda na minsan lamang mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. So, tapos sa kamatayan, haharap talaga ng kahatulan. Yun ang tinatawag na particular judgment. So, agad-agad, pagkatapos ng ating kamatayan, at tapos tayo mamatay, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Di pa man nakapasok sa kabaong ang ating kaluluwa, ang ating katawan, haharap na tayo sa hukuman. Hebreo 9:27. Ano pa hatulan? Ayon ni San Pablo sa ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So, harap na tayo sa hukuman ng Diyos. Pero, alam naman natin, mga kapatid, na sa simbahang Katoliko, meron tayong tinatawag na Sacrament of Reconciliation, pagpangkumpisal, di ba? Ang akala ng iba, pag nangumpisal ka sa pare, dahil pinatawad na ang mortal na kasalanan, tinanggal ng pare ang temporal punishment sa kasalanan na kinumpisal. No. Ang temporal punishment ay nanatili. Babayaran natin yan habang tayo'y buhay pa o kaya sa kabilang buhay natin. Babayaran sa pamamagitan ng apoy sa purgatorio. Lahat na nasa purgatorio, patungong langit. Lahat na nasa impyerno, wala ng pag-asa na siya'y malangit. Kaya, dapat yung mga temporal punishment, habang buhay pa tayo, ay mabayaran na natin. Bakit? Dahil sa kabilang buhay, kailangang bayaran umano ang kabuuang utang natin. At kung hindi yan mababayaran, di tayo makalabas sa kulungan. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. San Mateo 5:26. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas sa bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabuuan mo, ang kabuuan ng utang mo. So, yung mga temporal punishment natin na sa mga kasalanan na ikumpisal na, mga kapatid, no, ay kailangang mabayaran. Sa anong paraan? Obtain the plenary indulgence. Pero, yun, nangumpisal ka kasi, so meron tayong grasya ng Diyos. Pero, kailangan pang mabayaran ayon sa Catechism of the Catholic Church 1030. Kung mamatay tayo, dadaan sa purgatorio. Catechism of the Catholic Church 1030. All who die in God's grace and friendship, but is still imperfectly purified,
are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. See? Kaya ang apoy sa purgatorio, yun ang apoy sa pag-ibig ng Diyos at kabanalan ng Diyos na habang buhay pa tayo, ay hindi natin yan nakamit. So pagdusahan natin, susunugin ang anumang hindi banal. Bakit? Dahil sa langit, Pahayag Kapitulo 21-27, walang sino mang makapasok sa langit na may kaunting kasalanan. Ito ang sabi ni San Juan. Kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi o ang mga sino mang gumagawa ng kinapupuotan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan. Ang makapapasok lamang doon ay yaong mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So, walang sino man na makapasok sa kaharian ng langit na may maliit na kasalanan. Dito na papasok ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos 9:49, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. So meron palang apoy na dadalisay. Hindi yan impyerno, mga kapatid. Dahil ang impyerno ay eternal. Ha? Eternal na yan. No? Eternal punishment. Okay. So, ngayon, ano itong apoy na binanggit ng ating Panginoon Jesucristo sa Marcos 9:49 na dadalisay sa tao? Si San Pablo din, sabi niya sa 1 Corinto 3:13, makilala ang ore ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong ori ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo doon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang dadaan sa apoy. See? Kaya, yung mga yumao na mahal natin sa buhay, huwag niyong i-canonize na happy birthday in heaven. Paano mo na laman na nasa heaven na yon? No? Tandaan natin, may kasabihan, we can receive according to our capacity to receive. Ano po ba yung ibig sabihin? Ano ang dahilan bakit dumaan tayo sa mundong ito? 3 dahilan. To know God, to love God, and to serve God. Diba sa Mateo Kapitulo 22, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Paano po ba natin mamahalin ang Diyos with all our mind? Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga doktrina at aral ng simbahan. Catechism of the Catholic Church, sa Bible, sa mga aral. Bakit? Sa pamamagitan diyan, malaman natin kung ano ang will ng Diyos na gusto niyang ipaabot sa pamamagitan ng simbahan. Love your God with all your strength. Diyan na papasok ang fasting. Alam nyo ba, maraming mga Katoliko di alam yan, na kung magsimba kayo, 1 hour before Mass, kailangan hindi tayo kakain.
At daming mga Katoliko, di din alam na Friday, iwasan natin ang mga karne. Oh. Yon ang tinatawag na abstinence. Oh. Oh. Love God with all our strength. Fasting yan. Love God with all your heart. Frequent to the sacrament. Kaya, tulad sa nakita niyo kanina na si Mercy, before, mga kapatid, huwag niyong kalimutan, before papasok sa operasyon, dapat hihiling kayo na makatanggap ng anointing of the sick sa pare. Anointing of the sick. Dahil, di natin alam kung makalabas ba tayong buhay sa ospital. Dapat maniniguro tayo. Ha? Maniniguro tayo. Ay, walang raffle kayo na dahil may debate si Bro John Ray. Okay. So, ngayon, dahil nabasa natin na bawat tao ay idadaan sa apoy, masunog ito, ngunit maligtas na sa apoy sa unang Korinto 3:15, si San Pedro naman nagbanggit na may kulungan sa mga espiritu. Unang Pedro 3:18, 19, 20. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe, habang ginawa nito ang daong. Doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So, may kulungan ng mga espiritu. Sa Spanish Bible, may paliwanag kung ano ito. Ayon sa La Sagrada Biblia, a los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la publicación del arca, el padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Ang kulungan pala ng mga espiritu ay tinatawag na purgatorio. Kaya mula pa man noon, kailangan talaga, huwag niyong kalimutan, araw-araw, gabi-gabi, na ipanalangin yung mga yumao natin. Bakit? Iba ang panahon sa mundong ito at iba ang panahon sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, eternity. Ibig sabihin, they are not bound by time and space. Wala ng oras. Tayo lamang sa mundong ito ay may oras. Kaya, napansin nyo ba, araw-araw, sa buong mundo, ang simbahang Katoliko, meron tayong misa. Maraming salamat po sa Fire 888. May misa tayo sa buong mundo. Alam niyo yan? At sa misa sa buong mundo, mga kapatid, pinapanalangin ng pare kahit na ang kaluluwa sa mga yumao sa ibang relihiyon. Nang sabahin ng pare, kaawaan mo, Panginoon, ang mga kaluluwa sa mga yumao, lalo na yung mga kaluluwa na wala nang nag-alala pa sa kanila. Sino ba yung mga kaluluwa na wala nang nag-alala pa sa kanila? Pati ng kaluluwa. Pati ng mga kaluluwa sa mga yumao sa ibang sekta dahil hindi na nila yan inaalala. Kaya, huwag niyong i-canonize ang mga yumao ninyo na sabihin yung happy birthday in heaven. Paano nun niya siguro na nasa langit na yan? Na pinadayag 21-27, walang sino mang makapasok sa langit kahit ang may katiting na kasalanan. Kaya sa lumang tipan pa lang,
Ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 44-45. Ito mabasa natin. Kung hindi siya umasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang handog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na iyon ay patawarin. Yun ang dahilan kung bakit tayo nanalangin sa mga yumao. Lalo na si Mercy bago siya pumanaw, humihiling talaga siya ng panalangin. Pag-pray niyo ako, guys, please. Pag-pray niyo ako na natatapos ito pagsubok na ito. No. So, panalangin daw umano, tapos na matapos ang pagsubok, pero sa pagpanaw natin, hindi ito ang katapusan, kundi bagong simula na naman. Kung namatay tayo na nasa kabanalan at walang tinatawag na temporal punishment na dapat ating pagdusahan, diretso tayo sa langit. Pero kung nasa estado ng grasya tayo, nasa friendship of God tayo, pagkatapos meron tayong mga temporal punishment. Napansin nyo ba yung ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13-14? Di po ba si Propeta David? Si Propeta David mismo. Nangungumpisal kay Propeta Nathan. Anong sabi ni Propeta Nathan? Patawarin ka sa Diyos. Ngunit ang bata na ianak galing sa iyo ay ito'y mamamatay. So makita natin mga kapatid na ang kasalanan na pinatawad na may temporal punishment na pwedeng bayaran natin habang buhay pa tayo. Kung di natin mababayaran sa buhay na ito, babayaran natin sa kabilang buhay. Pay now o pay later. Yun po mga mahal na kapatid. Kaya wag nating canonize na nasa paradise na sila. No. Although pumanaw na si Mercy, sikat na vocalist ng Aegis, pero yung kanilang awit, natiling buhayan. At sa mga Katoliko na naniniwala, tulad sa kaniyang hiling na ipanalangin siya, Pag-pray niyo ako, guys, please. Pag-pray niyo ako na natatapos ito pagsubok. ipanalangin po natin siya. At ang lahat na mga yumao na. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord